daw po mawala na daw po yung problema ko, sumunod ako sa gusto nung anak at nung nanay. Kasi trespassing na daw po ako dun sa bahay na yun. Ang hindi ko lang din maintindihan dito, bakit sinabi ni Kapitan sa yun? Kasi supposedly, kapag kayo maghaharap sa barangay, para makahanap ng solusyon at hindi mag-degrade or demoral ng isang tao. May mga bagay na pinapakita daw umano itong mga sinasabing anak. But did the barangay try to question it? Did the barangay try to ask about dito sa kabilang panig naman dito sa mga anak? Ang barangay ay sila po ay taga-pamagitan lamang. Hindi po sila po pwede magdidikta kung sino pong tama at sino pong mali. Kapitan Mario Catap. Ang masasabi ko po sa inyo, basahin niyo yung batas. Ito ang problema sa maraming mga opisyalis na nagsasalita ng hindi naiintindihan, tumatakbo sa posisyon ng walang nalalaman. Ano po ba yung nangyari after natin umere? Punta po kami ng barangay po ng Concepcion at hiniling ko po doon na magkaharap po at magkausap po kami ni Rodolfo Pajardo at saka po ni Rosalina Pajardo. Ang dumating po doon is yung manugang, anak at yung kapatid po ni Rosalina Pajardo na nagtatrabaho po sa barangay. So, nagkaroon naman ng parang mediation pag pamamagitan ng barangay. Hindi ko po masabing na magitan po si Kapitan eh. Wala po eh kasi si Kapitan po yung lahat nagsalita doon eh. Tinanong po ako ni Kapitan kung ano daw po yung reklamo ko po. Ang sabi ko po, hindi naman po ako nagrereklamo. Kaya ko po sila ipinatawag sa barangay para po magkaayos na po kami. Sabi ko, bakit po ganon? Yung pong ipinatatawag ko dito para po makausap ko, ang nandito yung manugang at yung kapatid nakasama ni Rodolfo. Ang sabi po sa akin, may sakit daw po si Rosalina Pajardo. Sabi po sa akin ni Kapitan peke daw po yung mga dokumento ko. Hindi daw po magkamukha yung ulat ni Rosalina Pajardo sa ID at saka daw po doon sa dokumentong hawak ko. Naku, saan niya Magkakaroon kinuha daw yung... po ako ng problema sa dokumentong hawak ko. Kakasuhan daw po ako dyan kasi daw po peke. Saan niya kinuha yung ID? Galing po doon kay Rosalina Pajardo, dala-dala po nila sa barangay. Kung hindi ko naman po nakikita. Yung may dala, yung kausap mo sa barangay, yun na may dala umano ng ID ni Rosalina. Opo. Ito Kaya bang hindi na time na ganun. nagpirmahan kayo ng kasunduan na pinangahawakan mo na sinasabi ni barangay na peke ay umano nung time na may sakit na siya? Opo, meron na po. Hindi na po siya makahawak talaga. Kaya po hindi na po magkakaparehas yung pirma niya. Alright. Iba-iba na po. So, dahil doon, parang nag-judge ka agad si Kap. Peke yan. Ano, bukod sa sinabihang parang peke yung dokumento mo, may iba pa po bang sinabi sa'yo si Kapitan? Opo. Ano po? Sinabihan po ako na ang tigas daw po ng ulo ko. Kasi daw po, pinapaalis na po ako doon. Ay ako daw pong umalis pa. Para daw po mawala na daw po yung problema ko. Sumunod ako sa gusto nung anak at nung nanay. Kasi trespassing na daw po ako dun sa bahay na yun. Actually, pag sinabing trespassing, di ba, ito'y walang permiso. Kasi inalaw ka, di ba, ng amo mo noon. Kaya nga, trabaho mo, caretaker eh. Ang hindi ko lang din maintindihan dito, bakit sinabi ni Kapitan sa yun? Kasi supposedly, kapag kayo maghaharap sa barangay, para makahanap ng solusyon at hindi mag-degrade or demoral ng isang tao. So, lalo ka na ma'am, di ba, dahil kayo po'y PWD, sana hindi ganun yung naging ano ni Kap sa'yo. Ako lang nababother lang ako na ganun yung naranasan nyo sa barangay. Kasi sa totoo lang, Sir Carl, tama, di ba? Kapag hindi ito nasolusyonan ng barangay or hindi nagtagpo yung dalawang panig, walang ibang gagawin ng barangay kung hindi i-endorse na lang sa mas mataas na opisina. Correct. Or, di Yung ba? trabaho ng barangay ay simply mamagitan. Ngayon, may narinig ako na may mga bagay na sinasabi si Kapitan, mali daw ang aming sinasabi na kung saan itong si ma'am ay parang, or yung mga anak ay walang karapatan na mamagitan dito sa sinasabing agreement na ito. Number one, pinag-usapan namin yan kasama pa ng abogado. Kung may problema ka, Kapitan, dito sa abogado namin ay medyo nakakatawa na lamang. Dahil ito abogado namin ay napaka-experience at sandamakmak na mga kaso na kanyang hinawakan. Kumpara sa inyong bilang isang kapitan, hindi ko alam kung kayo ba ay nag-abogado o nagkukunwari lang kayo nagmamarunong dyan sa inyong lugar. Dito sa usapin, dito ni ma'am at ng mismong caretaker, meron siyang karapatan dun sa sinasabing lugar, hindi po siya trespasser. Bakit po? Bakit siya mapupunta doon sa sinasabing lugar, unang-una pa lamang ay dahil doon sa kay Rosalina. Now, may mga bagay na pinapakita daw umano itong mga sinasabing anak. But did the barangay try to question it? Did the barangay try to ask about dito sa kabilang panig naman dito sa mga anak? Most likely, tatanungin ko ito si ma'am. Tanong ko sa inyo, ma'am, investigahan ba niya itong mga anak ni Rosalina
kung tama ba ang kanilang pinahawakan, mukhang tama ba din ang anggulo ng mga anak, ginawan ba ng paraan ni Kapitan na maging balanse at tignan kung nasa tama ba sila o mali? Parang wala po halos akong narinig na kami nag-usap ni Rodolfo Fajardo po eh. Oo. Nagsalita man po yung anak, sinagot po siya na oo, matagal na nga namin pinaalis siya doon dahil gagamitin na yung bahay. Yun po ang sabi doon sa barangay. Talagang, no, tinatanong kasi kita kung may pag-uusap, baka pala sinasabi mo wala kasi ang nagsalita buong oras ay si Kapitan. Opo. Imbis na makausap mo talaga yung kabilang panig at magkaroon kayo ng solusyon, si Kapitan na yung parang nagsabi-sabi or nag-advise ng kung ano-ano sa'yo. Opo, halos po si Kapitan po ang nagsalita lahat. Kaya nasabi ko po talaga na, Kapitan, paano po kami magkakasundo? Ikaw palagi. Opo, halos hindi po talaga kami nag-usap ni Rodolfo Fajardo. Now, gusto ko lang banggitin dito, ang proseso po ng ating barangay na para mamagitan lamang ay sila po ay taga-pamagitan lamang. Hindi po sila po pwede magdidikta at magsasabi sa isang tao kung sino pong tama at sino pong mali. Pwede po sila magbigay ng abiso, pero may karapatan po ang ating mga tao na nandun po sa mismong hearing na tumanggi. Kung hindi pa rin sila magkasundo, yan po papasok ang barangay para magbigay po ng sinasabing certificate of file action dito sa dalawang panig kung sakali ay para yung korte na mismo ang magde-decide dito sa kanilang usapin kung ano ba talaga ang mangyayari at kung ano ang magiging solusyon. Yan po ang dapat gawin ng barangay to refer it to a higher judicial body para matulungan sa pag-decide kung ano ba talaga at sino nasa tama. And yung korte, once again, gusto ko lang din i-point to, ang korte lang ang may karapatan na suriin ng maayos itong sinasabing mga papeles and kung ano man, sila din ang may karapatan sabihin na itong mga papeles ay peke, tama, totoo, ano ba ito? Okay ba ito? Is this sufficient evidence? Ang korte lang po ang pwede magsabi niyan. At ngayon naman, gusto ko naman basahin ngayon kasi kanina pa namin inaantay na sumagot itong si Cap Mario Catap ng Barangay Concepcion, Baliwag, Bulacan. Kanina nakausap ng bitag si Cap mismo at nangako ito sa aming programa na sasagot daw siya. Ngunit ngayon ay hindi na ito makontak at unattended na rin ang kanyang telepono. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin itong tawagan ng bitag at ng mayor mismo ng Baliwag. Ano ang dahilan? Kasi mukhang nagmamatigas ng ulo itong si Kapitan Mario na gusto talaga namin makausap kasi kung gusto mo din, ganyan nga dapat sa barangay. Marinig ang panig mo, marinig ang panig ng kabila para magkaroon na maayos na pag-uusap. Now, ang ayoko lang kasi may mga narinig ako na bagay na kung saan may paglalait dito din sa aming complainant na umano dahil meron siyang kapansanan and then may mga sinasabi pa si Cap na hindi magaganda. I don't think that's also becoming of a barangay official. I think, Dean, we should bring this up with the legal officer ng DILG Region 3. Attorney Jackie Paulino. Attorney, ano po magagawa natin dito para kay Ma'am Esperanza kasi feeling po niya na hindi po siya nabigyan ng sapat na serbisyo ng barangay na sana mapag-usap. Gusto lang naman niya mapag-ayos and then hindi naman nagkasundo. Di sana na Ma'am ay nag-issue na lang ng CFA itong si barangay. Yes po, actually nakikinig po ako kanina sa inyo pong habang kinakausap niyo po ang ating pong complainant. Una po, doon po sa issue na kung maaari lang po isa-isahin ko lang po. Yes, go ahead po, Attorney. Yes. Yes po. Una po doon sa sinasabi po na ni Ma'am Esperanza na ang pina-attend po ay yung mga anak ni Ma'am Rosalina. Yes, So yes. una po sa lahat, kung meron naman po kung kaya naman po talagang pumunta nung tao, siya po ang required na pumunta. Correct. Dahil under the local government code nga po ay dapat po yung dalawang partido, the complainant and the defendant, shall appear in person. Bawal po ang representative Correct. sa katarungang pambarangay. Unless po minor de edad or yung tinatawag po nating incompetent na hindi po kayang magdesisyon sa sarili niya. Doon lang po pwede yung kanilang mga next of kin na umattend in their behalf. So yun po ang sa representative. Pangalawa naman po, yung issue po na allegedly po ay si Cap.
ay si punong barangay po ay hinusgahan po agad ang dokumento na isinabmit po ni Ma'am Esperanza. We would like po to inform everyone na tama po ang sinabi ni Sir Carl kanina na in a katarungang pambarangay proceeding, ang punong barangay po ay dapat pong mamamagitan lamang. They will facilitate the amicable settlement. Hindi po nila pwedeng pagdesisyonan ang validity, ang legality ng mga dokumentong isinasubmit o ipinapakita po ng mga parties. Okay? Dahil ito po ay trabaho po, duty or jurisdiction po ng ating mga court law like correct, FTC or correct. RTC. So yan po. It's medyo may nakikita po akong mali sa naging proseso na iyon. So ano naman po yung pwedeng magawa ng DILG? So ito po, actually kami po ay nakapag-coordinate din po sa field officers namin para po i-validate yung issue. Correct. As of date po, we will issue po a letter or a memorandum to the to the punong barangay, kay punong barangay Mario Catap, para po siya ay gawin po niya ang kanyang trabaho under the katarungang pambarangay law. So ito po ay ipatawag po muli ang mga parties at totohanin na po yung pag-facilitate ng amicable settlement at hindi na po siya yung magsasalita lang. Kasi during the amicable settlement po, yung dalawang parties po dapat yung nag-uusap. Sila po yung talagang nagko-compromise dyan at hindi po dapat diktahan ng punong barangay. Correct. So maybe some po ay may ganong misconception na ito po ay kapangyarihan ni punong barangay, pero hindi po. Dapat Correct. lang po mamamagitan sila. Siguro ibigay po nila ang kanilang opinion, ang kanilang wisdom, pero at the end of the day, hindi po ito binding, hindi po ito mandatory na sundin ng mga parties. Correct. So, ayun po, Sir Carl. Now, Attorney, no, gusto ko lang inyong point na binanggit ninyo kanina na kung saan hindi po sila pwede magsabi ng isang bagay na parang ay sila ay nagbibigay ng kanilang opinion. Now, may sinabi po ako kanina, ma'am, I think you'd probably agree na kung saan kapag itong si barangay ay may sinabi, itong si kapitan or si punong barangay may sabihin na isang bagay, tama ba ma'am na this is not a statement bilang isang kapitan bagkus ito ay bilang isang opinion ng bilang isang civilian dahil hindi po yan trabaho ng kapitan. Tama po ba? Yes po, pwede po yun. It can be considered like that po. Pero kung ang mga sinabi po for example, ang sinabi po ni Kapitan ay maaari pong it transgresses the duty of a punong barangay na. So yun po ay he can be held accountable for that actuations or for those words po. All right. Now, ma'am, meron din mga sinasabi na umano na hindi po maganda din dito sa aming complainant. May mga bagay na parang may certain problem siya na kesyo matigas daw ulo nito ni ma'am. May bagay na hindi po maganda na binanggit tungkol po sa kanyang kondisyon. Ma'am, medyo concerning po din kasi para bilang sa isang kapitan na ganun po, magbibitaw po ng ganung klaseng salita, di ba dapat po na kapag dating sa trabaho ng isang barangay na hiwalay po ang personal sa professional. If it's professional, may katigasan ng kanyang ulo sa tingin niya dun sa mismong ginagawa niyang trabaho, hindi na dapat niya po din in-disclose sa ibang tao po yun kung ano po ang kanyang nagiging problema. Dito kay Ma'am Esperanza, di ba po ba? Yes po, I would agree po. Yung mga ganun pong salita, kung meron po siyang personal knowledge po sa reputation or sa character po ng isang tao, it should not influence po ang kanyang duty as a punong barangay handling or facilitating amicable settlement. Correct. Okay. Ma'am, with that said, no, what is the possible action na pwede po natin gawin aside sa pag-i-issue ng memorandum dun sa punong barangay? Is there a possibility na if proven po dito sa case na to, siya ay overreach sa kanyang pwesto, is there a possibility, ma'am, na meron po paglabag dito sa ating local government code, sa ating batas? Yes po, if may sufficient evidence po to show or consider view po na meron pong posibilidad na lumabag po ito sa Section 60 of the local government. Alright. Maaari po this can be tantamount to abuse of authority or misconduct on the part of the punong barangay. Sa akin lang, attorney, no, actually nasabi nyo naman na po lahat ng mga nakikita nyo at yung mga action na gagawin po ng DILG. Kami po sa Bitag, kampi naman din po kami talaga ng barangay sa pagpapatupad ng ating batas. Although ito lang po kasi nakaka-disappoint nga po na marinig sa ating complainant na nakaranas siya ng ganito. Kumbaga kami kasi sa Bitag po, attorney, kami sa due process kaya nga may due process mabigyan natin ng karapatan itong mga nagrereklamo, sa kinireklamo, na mag-usap sila ng maayos
maayos. Pero sa kasong ito, si Kapitan lang daw po yung nagsabi-sabi, tama po kayo na dapat yung dalawang panig yung nagkokompromiso po, hindi si Kapitan. Salamat po, Sir Dean, and we will make sure po na mai-issue po namin yung mga relevant memorandum, and i-monitor po ng regional office po yung kaso na ito. With that said, Ma'am Attorney Jackie, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Bago yan, may mga certain accusations lang na itinuturo na hindi daw po siya nag-agree sa aming abogado, itong si Kapitan. Medyo nakakatawa lang. Kaya gusto ko ngayon na pasagutin dito ang ating mismong abogado na kanyang inaakusahan, itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating bitag resident lawyer. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po kay Ginoong Dean at magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong nasa ipabitag mo. Pinapatawad ko na po siya. Okay, Attorney, okay yan. Sabi ko po, patawarin mo ito dahil hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Correct. Barangay Captain, hindi alam yung batas. O, nakalagay po kasi sa Section 408. Ayan, binabanggitan na po natin siya ng particular na section. Section 408 ng Republic Act 7160, yung katarungang pambarangay law na nasa loob niyan. Nakalagay po dyan kung ano ang mga po pwedeng gawin ng barangay. Pangunahin po dyan, ang binabanggit po ng Section 408, subject matter for amicable settlement. Ang ibig sabihin lang nito, hahanapan ng areglo ang tungkulin, obligasyon, responsibilidad ng barangay ay para lamang po humanap ng pagkakasundo na magkabilang panig. Siguro po kailangan magbasa ni Kapitan, kasi pag hindi niya nababasa at pagkatapos ngawa siya ng ngawa, baka mamaya mo niya sa pamamagitan ng kanyang pagngangawa, matimanda siya ng Section 3, Tama. Republic Act 3019. Ano po ba yun? Ayan po ay pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa pribadong tao, kagaya niya ni Batas Mauricio, na sinasabihan niya ng ganito. Ako po yung nagkakaroon tuloy ng interest na hamunin siya sa ombudsman demanda ng Section 3, Republic Act 3019, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Dean at sambayan ng Pilipinas. Dahil itong barangay captain na to, wala namang nalalaman, pero nagngangawa ng nagngangawa. Hindi po natin siya pahihintulutan na magsabi ng kung ano-anong kabalbalan Tama. nang hindi natin siya pinapanagot. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Attorney, may gusto akong sabihin na kung saan ito daw sinasabi ni Kapitan umano na yung itong mga anak may karapatan daw doon sa naging kasunduan between dito ni Ma'am Esperanza at ni Ma'am Rosalina. Ano masasabi mo dyan, Attorney Batas? At ikaw daw ay mali, sabi ni Kapitan. Kapitan Mario Catap. Ang masasabi ko po sa inyo, basahin niyo yung batas. Hindi po pwede magkaroon ng karapatan ang mga anak na makialam sa ari-arian ng magulang hanggang yung magulang ay nabubuhay pa. Tama. Kodigo Sibil po yan, Artikulo 774 hanggang Artikulo 777. Tama. Ang karapatan ng mga anak sa mga ari-arian ng mga magulang na namatay na. Emphasis doon po, Ginoong Carl Tulfo, na namatay na. Doon pa lamang pagka namatay na yung magulang. May pwera na lamang kung huwag namang ipahintulot may mangyayari sa magulang. In the meantime, pero wala pong karapatan yung mga anak. Tama. Kapitan Katap, tapatan nyo yung katapatan, yung pagbabasa ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Madali naman po, may online copy niyan. Para maintindihan niyo bago kayo magbukas ng bunganga ninyo, kung ano talaga ang batas. Kami po dito sa ipabitag mo. Kami nakatingin sa batas. Kita mo, nasasabi namin kagad kung ano yung batas. Pasensya na po, Ginoong Carl Tulfo, at medyo kailangan ko lang idiin ang ganun nito. Yes, Kasi go ahead, Attorney. Walang problema. Opo, kasi nga po, ito ang problema sa maraming mga opisyalis natin. Hindi na lamang sa barangay, pero particular dito kay Kapitan Mario Catap na. So, nagsasalita ng hindi naiintindihan, tumatakbo sa posisyon ng walang nalalaman. Pagka po'y pinagpilitan ni Kapitan yan, pwede siyang demandahin itong nagre-reklamo sa atin. Tama. Ginoong Carl Tulfo, at madagdagan ang kanyang kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Attorney, maganda ang inyong mga sinabi na kung saan doon sa parte na walang ang karapatan si Kapitan na mangialam doon sa sinasabing issue and also as well yung mga anak. Now,
Maganda din ang mga sinabi ng ating attorney na taga-DALG na kung saan bawal ang representative sa barangay, hinusgahan agad ang dokumento which is hindi dapat. And then dapat nga, yun nga, kagaya ng sinabi nyo, na magkaroon ng amicable settlement and iaakit dito sa court of law. And then masasabi nila na possible if proven itong si Kapitan talaga malalagay sa abuse of authority. Ano masasabi niyo dyan, Attorney Batas? Tama po yun. Yung pahintulot niya na humarap nga yung mga anak paglabag po sa Section 415 Republic Act 7160. Ano nakalagay doon? Kapitan, pakinggan mo to ha. Sa Section 415, ang nakalagay po dito, nakain ko muna sa English, tapos Yes. Tagalog natin ha, Kapitan ha. Appearance of parties in person. In all katarungang pambarangay proceedings, the parties must appear in person without the assistance of counsel or representative, except for minors and incompetents who may be assisted by their next of kin who are not lawyers. Ano ang sinasabi sa Pilipino? Na lahat ng proseso para sa katarungang pambarangay, ang mga partido mismo ang kailangang humarap sa barangay, hindi kasama ang abogado, hindi kasama ang kung sino-sino pang magsasabing kinatawan sila. Dahil ang hinahanap ng batas, personal na pakikipagharap ng partido upang magkaroon kaagad ng kaayusan ang Alright. magkabilang panig. And with that said, Attorney Batas, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsasagot sa lahat ng mga sinasabi nitong ni Kapitan. With that said, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Hihingi lang po ako ng detalye dahil gusto ko pong paratingin talaga to sa ombudsman. Pasensya na po kayo. Yes. Medyo Walang nakalito problema, po kami Attorney. sa Kapitan, Opo. Pakisabihan na lang po yung mga staff natin dyan. Padala po ako ng detalye nitong kapitan na to kung saan masusulatan. At pagkatapos, pararatingin po natin sa ombudsman. Ginong Cartol po, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Maraming salamat sa inyo, Attorney. Alright. With that, nakita na natin kanina, base doon sa mismong representante ng DALG and yung mismong lawyer natin dito sa ipabitag mo, parehas lang ang kanilang sinasabi na may mali itong si Kapitan. And sana naman, Kapitan, hindi ka sumagot. Kaya ka namin yun napag-usapan eh. Hindi ka kasi sumagot eh. Maganda sana kung nag-usap tayo dito ngayong araw eh, di ba? Well, kung sumagot ka naman dito sa aming programa, sopla ka naman dito mismo sa DALG at dito sa aming abogado. And with that said, balikan natin dito si Ma'am Esperanza. Ma'am, ako ay nakikita ko sa inyo na problemado kayo dun sa nangyayari. Ang gusto ko na lang dito ay pagsabihan ito si barangay. Para pag napagsabihan itong si barangay, sabi naman ni DALG, tutulungan dun sa pag-mediate sa inyo para magkaroon ng amicable settlement para matutukan ng maayos kung sumusunod itong si Kap sa proseso para makita natin kung ano magiging talagang pag-uusap na maayos, na walang bias, na walang pinapanigan na kahit sino dito sa ating barangay. Okay po sa inyo, ma'am? Sige po, Sir Alright. Tolbo. Sige po, Marami ma'am. pong salamat. God bless po sa inyo. Alright. Maraming salamat po sa inyong dalawa. At dyan po tayo nagtatapos dito sa ating pangalawang sumbong na nakita natin ng asal ng ganitong klaseng kapitan na hindi po natin pinalalampas dito sa bitag. At dyan po tayo nagtatapos. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag ilalaban kay Tigiwan. Ito ang hashtag Ibabitag Mo.